yung inaano niya yung mga may sakit, yung hinihil niya yung mga may sakit, pero yung ginagawa ng mga Pariseo, pinaparatangan pa siya na siya ay kasali doon sa doon, no? Siya ay kasali sa demons. Di ba nakita natin naman na yung instead na magpasalamat sila sa ginawa ng Panginoon na pinagaling niya yung ano, yung may sakit na yung bulag at pipi na sinasaniba ng masamang espiritu. Pinaparatangan pa si Jesus na masamang espiritu pa yung andun sa kay Jesus, di ba? At dito masamang espiritu ang nagbigay sa kanyang kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawasak ang kahariang iyon. So, ang sinabi ni Jesus doon sa kanila, doon sa mga Parisiyo na nagparatang sa kanya na yung kapangyarihan ni Jesus na ginamit sa kanyang pagpapagaling doon sa tao, doon sa pipi at sinaniba ng masamang espiritu ay galing daw si Jesus, ay galing sa Satanas yung pag-ano niya. Sinabihan sila na kung ano siya, kung kaanib siya ng masamang espiritu, kailangan ba niyang pagalingin yung sinasaniba ng masamang espiritu na kung kaanib sila? 'Di ba? Dapat hindi na niya ipagalingin 'yon. Kasi para hindi na magka-separate o magkawatak-watak o mag-aaway sila. So ang ginawa ng mga ano dito ay yung mga ginawa ng mga Parisiyo dito is ang gusto lang nila is maano si Jesus, yung maparusahan, maakusahan nila si Jesus na hindi sumunod sa ano nila, yung sa batas ng mga Hudyo o sa batas ng ng mga Parisiyo yung ano. So ngayon kung nagpapalayas ako ng masamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Tapos dito din sa ano, tapos ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong sa akin pagtitipon ay nagkakalat. Sinabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan pati ng paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. So dito makita natin na yung mga ano, yung mga Parisiyo na naglapastangan o nagsasalita ng masasama sa Panginoon. Ang sabi ng Jesus na mapapatawad pa sila sa ginawa nila. Pero yung paglalapastangan ninyo sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad at walang kapatawaran kung ang banal na espiritu ang lalapastanganin ng mga tao. So hindi ito mapapatawad ng Diyos magpakailanman. Ito hindi talaga, sabi niya, never talaga ito kahit anong paghingi ng kapatawaran. Yung sinabi na ni Jesus dito na hindi na niya mapapatawad. Sis G, paano dito maano mo na yung banal na espiritu ang nilalapastangan mo? Paano mo ma-discern na yung ano mo is ang banal na espiritu? Ang alin? Kasi dito, yung sinabi dito na, yung paglalapastangan sa Diyos ay mapapatawad pa. Pero ang paglalapastangan ng banal na espiritu ay walang kapatawaran. Si Jesus kasi 'di ba, nagsimula yung ministry niya nung napuspos siya at binabaan ng banal na Espiritu Santo. So sinasabi nila, nilapastangan nila ang Holy Spirit sa pamamagitan ng pagsabi na siya ay masamang espiritu. Kasi si Jesus kumikilos lang din siya sa kapangyarihan sa ilalim ng banal na espiritu kasi paraan niya 'yun ng submission niya sa Diyos Ama. 'Di ba? Hindi na nagbago yung kapangyarihan ni Jesus bilang anak ng Diyos,
pero naging tao kasi siya, eh. So, nilalapastangan nila yung Holy Spirit na sinasabi nila yung kapangyarihan ni Jesus na magpalayas ng espiritu ay isang masamang espiritu. So, dun sila sa gano'ng paraan nila nilalapastangan ang banal na espiritu. Kasi inakusahan nila si Jesus na pinasaniba ng masamang espiritu, which is mali kasi ang kapangyarihan ni Jesus ay nanggagaling doon sa ilalim ng Holy Spirit. So ayun. Tsaka 'di ba din maidagdag ko lang, sabi sa Bible, walang sino man, yun tungkol ito sa pagiging puspos ng banal na espiritu, pinananahanan ng banal ng espiritu. Walang sino mang, espiritu, mabuting espiritu ang magsasabi na that Jesus is Lord. 'Di ba dun din natin maano sa isang tao na ito ay may mabuting espiritu, may espiritu ng Diyos kung nasasabi niya, si Jesus ay Panginoon. So ayun. Meron pa nga yan ano sa ibang verse, ayan yung kasalanan na walang kapatawaran dito sa lupa maging sa langit, ang lapastangan ang banal na espiritu. Ayun. Okay, thank you. Yun lang po. Praise the Lord. Kaya 'di ba sabi dun lapastanganin man natin yung Diyos at si Kristo. Pero 'pag sa Holy Spirit 'di ba kasi tatlong persona ang ating Diyos, 'di ba? Iisang Diyos sa tatlong persona, may distinction po sila. Ba Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pero ang 'di ba katulad nung inaral natin sa D103, naggi-grieve ang Holy Spirit. Holy Spirit. So ayun, thank you Mami Tess. Ate Ate Claire, ikaw? Sa akin, dito sa ito yung babalak sa bayang hirap. Kumbaga ito yung ihahalin tulad ko sa yung sa atin, hindi na bayan, sa ating sarili na na yung magsisi tayo, yung mag-repent tayo sa Panginoon, lahat ng mga kasalanan natin, magbalik loob tayo sa Panginoon, na yung tanggapin natin bilang Diyos na tagapagligtas sa buhay natin. Ang para kasi pagdating ng panahon, yung pagdating ng panahon ng pag darating ng panahon ng Panginoon, na yung ready na tayong maging tayo sa Panginoon. Kumbaga, ready na tayo na kukunin ng Panginoon. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin, nasabi ko na napakadilim na kahit na kasi di ba mga karamihan sa mga natin ngayon yung gusto nila yung maging marami silang pera, maging famous sila. Kahit ganun yung sitwasyon mo sa buhay, kahit mayaman ka o sikat ka, hindi ka pa rin, may kulang pa rin sa buhay mo. Kundi ang Panginoon na hindi sa buhay mo. Kasi example na lang sa akin nung tinalikuran ko ang Panginoon, parang iba na yung buhay ko. Parang, alam mo yung napakadilim na walang liwanag. Na hindi ko alam kung saan ako patungo. Kumbaga, yung patutunguhan ko na yun, yung maano na ako sa bangin. Parang yun yung feel ko noon na nawala ang Panginoon sa akin. Pero praise God, talagang siguro kumbaga
sinuntok ako ng Panginoon para ako'y gumising, na magbalik loob sa Kanya. Ganun yung ano natin. Dapat seek natin yung ano natin. Seek natin yung natin ang Panginoon para ano natin yung buhay natin, yung maganda, yung magiging buhay natin. Alam natin yung salita ng Diyos. Sabi nga na ano na napakasarap magpuri sa Panginoon, napakasarap magbasa ng Bible na alam mo pag sa akin kasi hindi ako makapagbasa ng Bible na parang iba, yung parang yung sabi nga ni Sis Jill na may conviction sa sarili niya na yung hindi lang makapagbasa na ay ganyan, parang iba. Kaya praise God kasi lagi nga akong nire-remind, lagi nga akong nire-remind yung mga bagay na yung utos ng Panginoon. Yun talaga yung sabi ko nga kung wala ang Panginoon sa buhay ko, ewan ko lang kung ano lang buhay ko ngayon. Pero praise God, nakilala ko ang Panginoon. Talagang sobrang pasasalamat. Hindi ako nagsasawang sa pagpapasalamat ngayon sa araw-araw na yun. Sabi ko, Lord, hindi mo ko pinapabayaan kahit sabi ko nga, problema nga namin God sa pamilya ko, Lord. Iyak ako nang iyak, maghapon yun, hindi ako kumain, wala kaming ganang kumain. Lagi namin nilisip yung baby. Kaya sabi ko, Lord, pagsubok ito na binigay mo, pero in the name of Jesus na pangalan mo, Panginoon, kami magtitiwala sa iyo. Alam namin na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang tumawag ng kapatid ko kanina, umiiyak siya. Sabi ko, ate, sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun kasi hindi naman tumatawag yun sa akin yun ng umagang-umaga. Sabi nga, ate, ma-operahan yung baby ko. Sabi niya, gano'n. Yun na kunento niya sa akin na yung lason daw, yung lason daw yung ano niya, buong katawan niya, na umakit daw sa utak niya. Kaya sabi ko, nagpipray ako na kaninang umaga na umiiyak. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako na kung ano man yung problema. Sabi ko na, iligtas mo yung baby. Sabi ko, Diyos, ako'y humihingi ng tawad at lumuluhod sa iyo at tumama sa iyo, Panginoon. Sabi ko, Lord. Kaya sabi ko sa kapatid ko, magpakatatag ka lang, lagi kang magdasal ka lang sa Panginoon kasi wala namang imposible sa Panginoon na gagawin ito sa iyo, sabi ko. Pagsubok lang ng Panginoon sa inyo mag-asawa, sabi ko gano'n. Kaninang hapon, nag-chat sa akin, sabi niya, ate, sabi niya gano'n sa akin, papasok na sa OR, si baby, operahan na, sabi niya gano'n. Mga 30 minutes siguro, ay sabi niya tayong ipag-pray daw yung baby niya. After 30 minutes, nag-chat siya sa akin na nakalabas na daw si baby, okay na daw yung ano niya, pero may isa pang aanin sa kanya yung dugo, papalitan yung buong dugo sa katawan niya. Kaya praise God naman, tumatawag siya sa akin na kanina lang. Sabi niya, ate, nakahanap na ng dugo si baby. Sabi niya, isasalin na daw bukas. Sabi niya, salamat sa Panginoon kasi yung baby 5 days lang niya. Kaya napakadakila talaga ng Panginoon sa buhay namin. Kaya lagi ko sinasabi sa pamilya ko kanina, magdasal lang tayo. Sabi ko sa kanila, hindi natin, kakayanin natin ito yung pagsubok na ginawa ng sa atin. Sabi ko, kaya thank you guys, mga prayer niyo. Salamat. Yeah. Praise God. Kanina may nabasa ako, sabi doon, ang Diyos, kahit wala ang tao, Diyos pa din siya. Pero ang tao, pag walang Diyos, wala Walang tayo. silbi. Walang silbi ang buhay natin. Wala talaga tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Pero
Salamat kasi minamahal tayo ni Lord, 'di ba? Grabe yung patience sa atin ni Lord. At lahat ng So, lagi tayong pagsubok, 'di ba? lagi tayong iniimbentahan ng Panginoon na kahit man tayo magkakasala, 'di ba? Marami siyang ginawang promise sa atin. Marami siyang mga promise. Ano yung Sa binasa? panahon ng kalungkutan natin, kaibigan natin si Jesus. Kung kailangan natin ng kaibigan siya. Kung kailangan natin ng comforter siya. Kung kailangan natin ng wisdom, siya nagbibigay. Ayun ang Yun ang kaano ng pagiging Panginoon. Kasi hindi naman tayo binigyan ng Panginoon na yung parang ano yung ilong natin na, kailangan kung saan yung gusto ko doon ka lang, hindi. 'Di ba?